Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Bosco once said that the formula to a life of sanctity, a blessed life, requires 4 things. Number 1, that you should be happy. Number 2, you should study. Number 3, that you pray. And number 4, that you be good to others. Yan po ang sekreto kung gusto natin pagpalain tayo sa ating buhay. Isa-isahin po natin. Number 1, be happy. Sabi din po ni Don Bosco, turo niya sa kanyang mga estudyante, run, jump, make noise, but do not sin. Lumundag ka, mag-ingay ka, tumakbo ka. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Huwag ka lang magkakasala. Hindi po masama ang maging masaya. Amen? Ang masama ay yung gumagawa ka ng masama para sumaya ka. Marami po sa atin nakikita ang kasalanan, yan ang magpapasaya sa kanila. Ang masama ay yung ikaw lang yung masaya habang yung iba ay nalulungkot at lumuluha. Tandaan po natin, pwede ka naman maging masaya na hindi ka nagkakasala. Amen? A holy person is a happy person. A happy person is the good person. Ang masayang tao ay yung taong kaya niyang matulog na mahimbing dahil alam niya wala siyang sinaktan na ibang tao. Di po ba? Ang masayang tao, siya yung merong malinis na puso, malinis na konsensya, at malinis na kaluluwa. Kaya tandaan niyo po yan, isang balakid sa ating tuwa ay yung ikaw lang yung masaya, ang pagkakasala. Nobody causes our unhappiness, only us. Maganda pong unawain yun. Quit blaming other people about your unhappiness, about your sadness, about your sorrow. Palagi natin sinisisi yung ibang tao, ating mga kapatid, kapitbahay, katrabaho, kaya tayo malungkot. Pero tandaan niyo po, kung hindi mo piniling maging malungkot, hindi ka malulungkot. Piliin mong maging masaya, magiging masaya ka. Happiness is always a choice. And when we lack happiness, we can always pray for joy because joy is a gift. Tingnan po natin ang ating mga puso at kaluluwa. Malinis ba yan? Kung pong walang bahid ng kasalanan, walang masama ang isip mo, ang puso mong kaluluwa, magaan ang iyong nararamdaman. At diyan mag-uumpisa na maaari kang maging masaya, ngingiti ka. Amen? Number 2, second, study. Mag-aral tayo. Alam niyo po, maraming mga mayayaman na hindi naman nakatapos sa kanilang pinag-aralan. Marami ang umangat sa buhay na walang diploma. Di po ba? Hindi ibig sabihin, pag ikaw ay nakatapos ng kolehiyo na pag-aaral, na magiging matagumpay ka na. Paano ba maging marunong? Paano ba matuto? Magmasid. Marami po akong nakakasalamuha na mimit napakayaman, napakaraming ari-arian na fishman. Hindi nakatapos sa pag-aaral. Pero paano po ba nagkaroon ng maraming lupain? Aba, nagpatulong sa mga ibang mayayaman. Nakialam, no? Nakinig. Pinag-aralan kung paano po ba sila makipag-business. Meron din pong yumaman sa pagko-construction. Hindi naman po engineer, hindi naman po architect. Pero anong ginawa? Nakipagtrabaho, natuto sa iba. Hindi po lahat na nag-aaral nagiging marunong. Not everybody who are schooled are educated. At alam po natin, hindi ibig sabihin ikaw ay nakatapos, may pinag-aralan, na mabait kang tao, na mabuti kang tao. Hindi lahat na nag-aral ay may mabuting asal. Amen?
Kung minsan pa nga kung sino yung nag-aral, sila pa nga yung mga mata pobre. Di po ba? Yung mga mapagmataas at mapaghusga sa kanilang mga kapwa. Meron pong kaalaman na nakakabulag at nakakamangmang. You must understand that the goal of study is not to become successful. The goal of studying is to become a better person, a holy person. Being rich should not be our goal. Maganda pong unawain yan. Dahil napakarami sa atin, nagmamadali sa buhay, gustong umangat. Aanuhin mo, ang umangat ka nga sa lipunan, pero hindi ka nakaangat sa mata ng Diyos. The goal of our life should always be heaven, to be with God after this life. The goal of study is to be holy. Bakit nag-aaral ka? Bakit nagmamasid ka? Bakit nakikinig ka? Para maging mas mabuti kang tao, maging mas banal ang iyong kaluluwa. Sino po bang matagumpay na tao? Yung maraming pera? Maaring sa mata ng mundong ito. Pero kung ang Diyos ang tatanungin natin, sino ba ang matagumpay na tao para sa Kanya? Kung hindi yung taong mabuti, kung hindi yung taong mapagmahal, kung hindi yung taong kamukha ng Kanyang anak, si Jesus. Kailangan po tayong mag-aral kahit na may edad na tayo. Hindi para yumaman, pero para maging mas mabuting tao, banal na Kristiyano. Pangatlo, magdasal. Pray. Ano po bang pagdarasal para kay Don Bosco? Napakaganda po nung sinabi niya that we should walk on this earth while our hearts are in heaven. Prayer is directing our hearts to God. Napakaganda po nun. Ang pagdarasal ay hindi lang paggalaw ng ating mga bibig, ng ating mga dila. Ang pananalangin ay ang paggalaw ng ating puso palapit sa Diyos. If you want to be holy, you should pray. Nobody becomes close to God without prayer. Tandaan po natin ang ating Panginoon, palaging nagdarasal. Kaya napakaganda pong tanong yan, do we often pray? Alam na alam mo na naliligaw ka na sa buhay. Paano? Pag nakakalimutan mo ng magdasal. Pero pansinin niyo po, pag hindi ka na nagdadasal, napakabigat din ng iyong nararamdaman. Kaya nga po, napakaraming tao, pag merong problema, pasok pa lang nila sa simbahan, umiiyak na sila. Ang pagdarasal ay hindi lang pagbukas ng ating bibig sa pananalangin, pero ang pagdarasal ay ang pagbubukas ng ating puso sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman po natin kailangan kinkimi, itago ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Why should you pray? Because prayer can help you to alleviate your pain, your burdens, your problem. Pag nagdarasal ka, iwan mo sa Diyos ang iyong mga bigat na pinagdaraanan. Kung gusto nyo din po mapuno ng lakas at panibagang buhay, you should pray. Pang-apat po at kahuli-hulihan, be good to others. May katotohanan po, di ba? Hindi naman ibig sabihin, mabait ka sa iba, magiging mabait na rin sila sa iyo. Napakarami po sa atin, ganyan yung karanasan, hindi po ba? Napakabuti mo sa iba, pinagbigyan mo sila, pero ikaw pang pagtataksilan nila, ikaw pang sisiraan nila. Pero tandaan niyo po ito, basta't mabuti ka, basta't mabait ka, kahit na sinisiraan ka, kahit na dinadown ka ng iba, may gantimpala ang iyong pagiging mabuti at mabait. Yes, not all of a time, people will be good to us when we are good to them. But no good deed is left unrewarded. Tandaan niyo po. And no bad deed is left unpunished. Kung man hindi sila maging mabait sa iyo, manatili ka pa rin maging mabait at mabuti sa kanila. Dahil darating ang oras at panahon, darating din ang iyong pagpapala. Be good to others who are good to you, but be good also to others who are bad to you. Only the good are rewarded and blessed by God. Maganda pong checklist ito, no? Araw-araw, tanungin natin ang ating sarili. Am I happy? Second, do I study? Third, do I pray? Fourth, am I good to others? Pag nakompleto po natin yan, alam natin na ang ating buhay ay isang pinagpalang buhay. Sabi po ni Don Bosco, do not try to excuse your faults, but correct them. Marami sa atin, napakarami natin dahilan
Ayaw nating aminin ang ating mga kakulangan. Pero kung nakikita natin ang ating mga pagkukulang, habang may oras at panahon, kailangan nating ituwid. Kung malungkot ka, try to be happy. Kung ikaw ay matanda na, ayaw mo na mag-aral, try to better yourself. Kung ikaw ay nagkukulang sa pagdarasal, try your best to pray. Go back, present yourself in the presence of the Lord. At kung alam mo na may nasaktan kang tao, ask for forgiveness. Be good to others.